Hello again guys, welcome to our YouTube channel. Narito po muli tayo ngayon upang magpakita sa inyo ng paggawa ng isang masarap na panghimagas. Usually sa atin sa Pilipinas, kung marami tayong buko doon, dito naman ay abundance ang apple. So kung natatandaan nyo, marami tayong naputing apple, organic apple namin doon sa likod bahay na in-upload namin dito sa social media account din namin. So susubukan natin siyang gawing apple pie. Yun ang ating gagawing filling. Usually, yung ginagawang filling dito ay yung baking apple. Hindi ko alam kung ito ay magiging masarap. So, subukan natin ang paggawa ng apple pie mula sa ating organic apple. Narito ang ating mga ingredients. Okay, narito ang ating ingredients sa paggawa ng ating homemade apple pie crust. Narito ang ating all-purpose flour. Kailangan din natin ng cold unsalted butter, granulated sugar, salt, water, at kailangan pa natin ng extra na all-purpose flour para sa ating pagmamasa ng ating crust. Narito naman ang ating mga pinanguhang apple. Ito, bali 14 pieces siya. So, usually 6 to 7 pieces ang ginagamit sa isang timpla ng palaman natin. So, dahil marami ito, 2 timpla ang ating gagawin at irregular ang shape niya. So, ginawa ko siyang 14. Ito siya. Kailangan natin ng tubig, ating thickening powder, ang ating all-purpose flour. Kailangan din natin ng cinnamon powder para sa sweetness ng ating filling. Kailangan natin granulated sugar. At kailangan din natin ng butter. At sa ating egg wash, kailangan natin ng sugar at egg. So, simulan natin ang ating paggawa ng crust muna ang ating gagawin. Mamaya ang ating filling. So, tara, simulan natin. Okay, magagawa tayo ng ating homemade apple crust. Ito siya. Ito ang ating kaninang mga ingredients na all-purpose flour. So, paghahalo-haloin lang natin ang ating mga dry ingredients. Ito ang ating granulated sugar, ang ating salt, at atin siyang haluin. So, mas mahalo natin, side muna natin at ating i-break naman ang ating cold butter. Galing to sa ating rep. So, malamig siya at matigas. So, tanggalin natin ang ating cover. Gano'ng kaliit nyo o kalalaki nyo, i-divide tong ating butter. So, ilalagay natin sa ating all-purpose flour. So, taigin natin siya. Okay. At atin siyang i-mix lang sa ating all-purpose flour. Siguraduhin nyo lang na nadurog ang ating butter sa ating flour. Toro lumix siya para even ang ating crust, pagiging crumbly niya.
Kung ayaw nyo namang magawa ng homemade na crust, pwede rin bumili kayo ng ready-made na nabibili sa mga shop na wrapper. Lagay natin dito sa ating table para mas masa natin siya ng maayos. Dali lang natin to. Balik lang ulit natin siya sa ating bowl at lalagay natin siya sa ating wrap. Set aside muna natin siya habang tatalupan natin naman ang ating apple. At tatanggalin natin ang ating mga buto para sa ating apple. Gagayatin din natin siya ng maninipis. Okay. Ayan. Meron na tayong dough para sa ating apple pie. Cover lang natin siya ng cling film. Set aside natin siya at hahanda naman natin ang ating apple. Babalatan natin siya. Okay, magagawa tayo ng ating base sauce sa ating filling na apple pie. Unahin natin ang ating butter. Okay, apuyan natin siya. Tunawin lang natin ang ating butter. So, ayan siya. Unti-unti na siya nag-melt. Ayan lang natin siyang matunaw. So, lapit na matunaw ang ating butter.
Pwede rin kinag-cube nyo para mabilis siyang matunaw. Ito na kinog eh. Buo ito nang nilagay. So, ito, patunaw na rin siya. Ayan, tunaw na ang ating butter. So, lagyan naman natin ng ating flour, ang ating sugar, natin lang siyang haluin. So, ayan. Ayan natin lalagyan ang ating tubig. Ayan lang natin siya. Hinaan ko nga pala ang apoy niya. Ito na naman ang ating butter. So, hindi natin itong sugar dito. Ayan, lagyan na rin natin ang ating tubig. Palaputin lang natin siya. At ito ang ating gagamiting base sa ating babalatang apple. Salok-salog natin ang ating apple para mabilis siyang mag-tick. So, okay na itong ating syrup na ito. Patayin natin ang ating apoy. At set aside natin siya. Patalupan naman natin ang ating apple. So, ito na ang ating syrup. Set aside lang natin siya. At magbabal tayo ng ating apple ngayon. Depende sa inyo kung paano babalatan. Pwedeng kutsilyo lang ang gamit. So, mas prepare ko itong peeler. Okay, ganyan lang natin. Babaltan lang natin siya.
So, lagyan natin ng ating cinnamon powder. Oops, may buto pang maliit. Haluin lang natin siya. Maliit ang bowl natin. Okay. At ang ating syrup. So, ayan. Bubuo ng ating butter. So, lagyan natin itong ating niluto kaninang base ng ating apple peeling. So, ayan. Bango. Crystallize na yung gilid niya. Din lang natin siya. Okay. Ito na. At ating siyang haluin. Bango. Haluin natin hanggang ilalim. Look at that, oh. Okay, set aside natin siya. Okay, itong ating crust na nilagay sa ating fridge. So, tuloy tayo ng gloves yung ginamit natin kanina. Okay, ito siya. Kailangan natin ng another for lasting. So, ito, kalat lang natin siya dito. At, hatiin natin siya sa dalawa. Kasi dalawang portion ang ating gagawin. Ito. Hatiin ulit natin siya. Yung isa ay base at yung isa ay cover. So, meron tayo dito tray. Ito siya. Ceramic at saka Pyrex. So, kailangan natin ng rolling pin. Palipisin lang natin siya evenly.
Ilan natin ang excess nya. So, ayan. Okay, ito ang ating isa. Sad muna natin itong isa. At ito naman sa isang gagawin natin. Put ko na ito. Ito siya. Mas malaki itong isa natin. Tama sa tiles. Okay, ito. Lang natin tong side nya. Pinch lang yung thumb. Okay, side to side ulit. So, balik ulit tayo dito sa ating isang nauna. Ito ang ating pang-cover. Okay, set aside. At ating lalagyan na siya ng healing. So, unahin natin itong isang ito. Click natin siya ng ating port. Para hindi mag-build up ang kanyang steam sa loob. Okay. Lagyan natin siya ng ating apple filling. So,
Ilagyan natin siya ng syrup. Okay, tama ito siya. Isa naman. So, set aside natin at ilagyan natin siya ng cover. Okay, cross natin ang kanyang cover dito sa ating isang portion ng ating apple pie. So, ito. Kung may pizza cutter kayo, mas madali. Ayan. Tak lang natin sa loob. Okay, paalo lang natin siya sa shape ng ating ceramics. Para isil ang kanyang side. Ganyan lang. Okay, set aside natin siya. Ito naman ang ating isang gagawin. So, click din natin siya. Distributed lang natin siya ibinli. So, ayan. Okay. At atin siyang kukubera na. Ayan. So, huwag lang lumabis. Gawin natin dyan lahat. Sayang naman ang do. Hindi natin gagamitin lahat.
I-pinch lang natin siya. Ayan. Ganyan lang, oh. Okay. Ayan na. Click din natin siya. Yung isa hindi na kailangan kasi may mga air holes na yun siya. Oops. Butas. Pasubrang ating trick. Okay, ito na. Sa pagkakataon ito, atin siyang i-bake na, pero bago yan, atin munang painitin ang ating oven at lalagyan natin siya ng ating egg wash. So, painitin muna natin ang ating oven. So, ito na ang ating i-bake na apple pie. So, lagyan natin ng side mo natin. Tunawin natin ang ating itlog sa ating asukan para sa ating egg wash. Papahid natin siya sa ibabaw. Ito ay granulated sugar at isang egg. May sugar siya para mag-crystallize ang ating ibabaw. Okay. Ito, meron tayo dito ang brush. So, brush lang natin siya. Makita? Yung sa akin ng wash. Okay, siguro tama na to. Sobra na. Dami na. Tayo lang natin sandali ang ating oven na minute at ilalagay natin siya. Nga palang oven natin nakaset sa 220 degrees Celsius. So, bibig natin siya for 15 minutes ng 220 degrees Celsius at after 15 minutes, ibababa natin siya ng 300 degrees Fahrenheit or about 180 degrees Celsius. So, bibig natin siya for 45 minutes para mas maluto ang ating apple filling. Yung purpose lang natin kaya bibig natin siya for 15 minutes lang, mas mataas na temperature para sa ating crust maging toasted siya at flaky. So, see you again guys. Habang hinihintay natin ang ating oven na uminit. Sa nga pala, para sa mas marami pang video at DIY sa aming mga channel, suportahan nyo kami sa aming YouTube channel, Elmer and Desiree TV, at bisitahin nyo rin ang aming mga Facebook page, Lutuing Pinoy Abroad, at ang aming TikTok account na Elmer and Desiree TV. Okay, mainit ang ating oven. Lagyan na natin. Maliit ang ating oven. So, squeeze in lang natin siya. Nasulat na lang.
Okay, yan. Medyo naka-tilt yung isa. Nagkukong natin siya tulad ng sabi ko for 15 minutes at 220 degrees Celsius. Then reduce natin siya ng 180 degrees Celsius for 45 minutes. Yun ang baking time natin. Okay, tapos na ang ating pag-bake ng ating apple pie. Ito. Okay, ito ang ating isang apple pie. At ito ang ating isa. So, bali ang ginawa ko dito, yung 220 degrees pala for 15 minutes, masyadong malakas ang apoy. So, nung after 15 minutes, hininaan ko na siya. Ginawa ko na lang siyang 150 degree Celsius for 35 minutes lang. So, eto na siya. So, ang gagawin natin dito, papalamigin natin siya, i-cool down natin siya, bago natin siya i-cut at titingnan natin kung anong kinalabasan ng ating apple pie. Ito siya. Okay guys, nandito tayo ngayon upang husgahan ang ating apple pie na ginawa. Tingnan natin kung anong kinalabasan nito. Ito, kakat natin siya at titingnan natin. So, ito ang ating isang titustingin. Medyo mainit pa siya. So, tingnan natin kung This is so delicious. This is so delicious. This is so delicious. This is so delicious. lambot pangilan. This is so delicious. This is so Okay, ito. delicious. So, This is so delicious. ito siya. This is so delicious. Okay, ito siya. This is so delicious. This is so delicious. Okay guys, napatunayan natin na yung aming mga pinuting apple dun sa in-upload namin video nung nakaraang mga linggo ay pwede natin gawing palaman sa ating apple pie. So eto, so organic ito kaya napakasustansya niya. Kung gusto niyo subukan ang recipe ito, makikita nyo sa i-upload naming video sa aming mga social media account tulad sa aming YouTube channel, Elmer Indeseri TV, Facebook page, Lutuing Pinoy Abroad. Thank you very much for watching. God bless. Bye-bye. This is so delicious. This is so delicious. This is so delicious. This is so delicious. This